Hello mga ka-farm. Tayo ay ito na naman. Panahon natin ay tag-ulan. Tag-ulan nga ba ngayon? Dahil bare months na sa inyo. Dito sa amin ay nako, kahit hindi bare months, napakaulan na pa rin. Hindi naman masyado may kalakasan, pero nako, mas lalo tayong matatagalan tayo kung may mga kailangan tayong tapusin na mga gawain natin sa araw-araw. Dahil alam nyo, posibleng pwede ring maging disturbo ito sa atin, itong ulan pag ganito. Pero maganda naman ito ang response sa ating palay. O, diba? Yan. Bagong abli pa lang to mga ka-farm, ha. First pa lang to na first planting pa lang dito sa area na to. Ito. Kaya ganito pa yung sitwasyon. So ito yung namin. Bagong bili ko to. Anong pakialam nyo? Anong pakialam nyo? Okay, kung mayroon kayong palayan, so kailangan yung may source of water talaga. Dahil yung tubig talaga ang kailangan kapag tayo ay magpapalay. Sa mga nagpapalay dyan, kumusta niya ang palay nyo dyan, mga ka-farm? Naku, may nakita na akong igmas ng steam borer. So, ang igmas ng steam borer ay halos aabot ito ng kung ako'y magkakamali or tama ba, basta aabot ito ng marami talaga, marami kapag ito ay ma-hatch. Aabot ng 200 to 350 larvae. So, yun ang pinaka delikado sa ating palay kapag ma-hatch na yung igmas sa steam borer. Dahil kadalasan kasi mga ka-farm, yung kapag ma-hatch na yung igmas, yung halos takbuhan ng mga larvae, yung bagong pisa ng steam borer ay aabot sa 1 metro kwadrado yung damages niya. So, sayang kung marami silang na itlog doon sa ating palayan. So, dahil bukas na yata yung bukas sa 29 na ang tawag dyan, yung full moon. So, 5 days plus before and after 5 days, kailangan tayong mag-apply ng dapat systemic. O pwede, depende lang sa inyo, may contact na insecticide upang makontrol. Di naman natin lahat perfect makontrol yung yung tinatawag na steam borer, pero basta lang baka matsampuhan or matsambahan ba na kapag, dahil hindi natin alam kung kailan yan mapipisa. Pero 3 to 5 days mapipisa na yung igmas. So, kailangan nating mag-control tayo, mag-spray. Posible maglagay tayo ng yung mga systemic na fungicide na fungicide, insecticide rather. Yun. Upang makontrol natin yung bagong pisa o mapatay natin yung kasi yung steam borer ang pinaka last na mag-damage dito talaga. Hindi na delikado naman itong kunti lang namang porsyento na pwedeng ma-damage or ma-lose sa ating kung itong tinatawag itong tawag dyan leaf folder. Ang napakadelikado kasi mga ka-farm yung damage ng steam borer dahil hindi na yan makaka-recover. So yun. Meron pang moth ng semiloper. Yan. Semiloper yan, moth. Talagang ganito, mabango sa kapag ganito ng status sa ating palay stage. Ito yung larvae ng mga ka-farm ng leaf folder. So yan. Nasa second to the last na bago yan masana ay second to the last na leaf o dahon. So, napaka-importante talaga itong hindi ma-damage itong tinatawag na flag leaf. Yung flag leaf kasi yung siya ang sa binabalik
pinapaulit-ulit ko na sinasabi sa inyo, mga ka-farm, na ang flag leaf or pinakalas na dahon, yung sa unang dahon na nakadikit sa panicule, sa palay, ay yun ang pinaka-importante. Lahat ng dahon ay importante naman, pero yun ang pinaka-importante talaga, dahil yun ang, sa atin pa lang ay yun ang kalan. Siya ang taga-luto or taga-gawa ng carbohydrates upang maporma yun. Magkaroon ng laman yung siya yung taga-saing. Yan. Madaming leaf folder. So, siguro by Sunday pa or by Saturday, ako mag-apply ng again, ng insecticide. So, grabe maulan. Nabasa na yung screen ko, mga ka-farm. Sana ay yun. Napakapangit ang panahon ngayon. Para lang sa akin, dahil hindi ako nakagawa ng ito, mga ka-farm. Yan. Ito yung sanhi ng leaf folder. Pino-fold nila yung dahon. Yan. Pero hindi, sinasabi ko na sa inyo kanina, mga ka-farm, hindi yan masyado delikado kumpara sa stem borer. Dahil yung stem borer, ang resulta nito, dahil nasa na sila, mga ka-farm, may kulay yellow pa. Yung ating palay nga sa ngayon ay nasa boating stage na, or sobra na buntis na talaga siya. By next week siguro lalabas na to lahat yung panicule. So ang resulta nito, kapag umaatake si stem borer, maging na to sila, whiteheads na ang resulta. Dalawang ori kasi ang resulta sa dead heart at saka whiteheads. Yung resulta sa damages na sanhi or damages sa stem borer, yung dead heart saka tawag dyan, so whiteheads. So yun na, mga ka-farm. Dito banda, yan. Ganito ang sitwasyon sa palay ko dito, mga ka-farm. Tapos dito, mga ka-farm, banda, wag lang kayong mag-aalala. Dahil hindi naman kayo, sa inyo to. Ay, ibig ko sabihin, wag mo na itong pansinin yung mga dahil yung mga damo na nakita dahil dito na kahon sa amin tawag dito magsisimula ay ito ang seed production. So by next by next Sunday, mag-final kami ng roging. Ipa-final namin yan. Tapos meron kaming tauhan na mga 10 siguro sila lahat. Yan, seed production, inbreed rice seed production. Yan, upang ma-final at ating eliminate or i-remove natin yung mga, siyempre una sa lahat, damo at saka yung mga hindi kasali na varieties or palay, i-remove din natin yan. Kahit hindi tayo magsasayang, mga ka-farm, dahil kapag hindi natin na i-remove, ma-out tayo sa seed production. Hindi tayo makakapasa sa tinatawag na final inspection sa taga-laboratory. So, dahil sila yung mag-inspect talaga after sa pag-final roging. So, magro-rog tayo sa ngayong darating na Sunday. So, ito na nga ang sitwasyon dito, mga ka-farm. Ganito na ang yung sitwasyon na boating stage na talaga, as in. Sana sa Sunday ay hindi pa ito makakalabas, pero ngayon ay Thursday, so parang matagalan pa to lumabas. Kasi kapag nakalabas na to, mga ka-farm, hindi na sana yan gagalawin, hindi na siya i-istorbohin kasi mai-stress din yung palay natin. Pero para sana ay hindi pa talaga tawag dyan, pakalabas or makaabot sa tinatawag na heading stage ang palay, or paglabas ng mga panicule. Starting sa paglabas ng panicule, yun tinatawag na heading stage. At saka sabay na kasi yan yung flowering stage. So that's all, mga ka-farm. This is my farm, Bidasto Farm. Thank you so much for watching. Yes. Salamat, guys. Maayong gabi sa tanan.